Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. At ako po ay magdidemo ngayon ng master switch. Ang gagamitin natin ngayon ay isang single switch na gagamitin natin ng master switch at tatlong three-way switch at 6 na bulb. Ito po ay inuulit ko lang kasi yung una kong in-upload ay 4 na bulb lang ang ginamit ko doon. Ngayon po 6 na bulb na po ang ating gagamitin. Dadagdagan natin ng 2. Kasi may nagtanong doon na paano kung sasala lang ipapailawin niya. Kaya dinagdagan ko po ng bulb para ipakita ko yung paano ipailawin yung kung sasala lang. At yung isa naman doon na nagtatanong na kung saan ko daw galing yung wire na para sa ating line side. Kaya ngayon, didemo ko po, step by step po at kumpleto para sa ating basic electrical wiring connection para sa ating ilaw. At ang gagamitin natin ngayon ay single switch para sa ating master switch at tatlong three-way switch at 6 na bulb. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-comment, mag-like at pindutin yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga susunod na mga i-upload. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito na po yung 2-pole na breaker natin, MCB breaker. Yung main breaker natin ay 63 ampere at mayroon tayong 32 amperes at saka 20 amperes at 16 amperes na ito ang gagamitin natin na para sa ilaw. 16 amperes po ito. Ang ginagamit na wire dito ay number 14 AWG 2.0 mm squared. At dito naman po sa main breaker natin na 63 ampere, ang ginagamit dito na wire ay number 6, standard po yon. Number 6 AWG 14 mm squared. Ngayon po, doon sa nagtatanong kung saan galing yung line side ko, ito po yung line side. Galing po dito at ito po ang ikakabit natin sa breaker para sa ating line side. Ito po galing dito, pinadaan ko dito at hanggang dito. At ito na yon. Inilagay ko na po para mapadali lang tayo yung line 1 at saka line 2. O di kaya live at saka neutral. Ngayon po, ito po yung diagram. Ito yung line 2 natin. Lahat po na bulb, nakakonect po siya. Lahat po yan na 6 na bulb, nakakonect po siya. Yung line 1 natin ay diretso yan sa ating isang single switch na gagamitin natin na master switch. Dito po yan ilalagay sa may on. Ito po may on. At yung isang traveler, dahil ang traveler, dalawa po yun na wire. Yung isang traveler, galing dito sa ating master switch na one single switch. Diretso po yan dito sa unang three-way switch natin sa number 1. Katulad din doon sa number 2, diretso din yan sa number 1. Nakakabit yan sa number 1. At hanggang doon sa pangatlo nating three-way switch sa number 1 din nakakabit. At yung isang traveler natin, ito po, kulay blue. Yung isang traveler natin, kulay green. Dito po sa may off. Dito sa master switch natin na single switch, dito po sa may off nyo ilalagay sa isang butas. At ito po ay galing dito sa may off, nakakonekta sa number 3. Kasi ang three-way switch, may number po siya. Number 1 and 3 at 0. Kaya itong number 3, dito sa three-way switch, sa unang three-way switch natin, nakakabit yan sa ating master switch dito sa may off. Duro-diretso yan doon sa pangalawang three-way switch at hanggang doon sa pangatlong three-way switch natin nakakabit sa number 3. At dito naman po sa bulb, yung return dito sa unang bulb natin, diretso po yan dito sa 0. Sa unang three-way switch natin. Yung unang bulb natin, diretso po yung return sa 0. At ito naman pong bulb 2 at saka 3, pinagsama ko lang po at
nilagyan ko ng isang wire. Itong return na ito, diretso din sa 0. Lahat na return dito sa 3-way switch, yung return diretso sa 0. At ito namang pong valve 4, valve 5, valve 6, pinagsama-sama ko rin itong tatlong ito at nilagyan kong isang wire papunta dito sa ating pangatlong 3-way switch. Dito nyo ilagay sa 0. Kaya yan po ang connection sa 6 na valve at tatlong 3-way switch at isang 1 single switch na gagamitin natin na master switch. Yung line 1, diretso yan dito sa isang butas sa may on. At yung traveler natin, ilagay nyo sa katabi ng live natin sa may on. Yung traveler number 1 natin. Ito. Yan po ang tamang connection para sa ating isang single switch na gagamitin natin na master switch at tatlong 3-way switch. Nilagyan kong part 1 ito at 6 na valves. Pwede nyo ito i-screenshot para pag-aralan nyo. Yan po ang diagram kung paano mag wiring connection sa isang single switch na gagamitin natin na master switch at tatlong 3-way switch at 6 na valve. Yan lang po yung ating wiring connection. Sana po nasusundan ninyo kasi mag-uumpisa na po tayo at aalisin ko muna ito para hindi makasagabal. Sana po in-screenshot na ninyo para mapag-aralan ninyo kung ano ang tamang connection para sa ating 1 single switch na gagamitin natin na master switch at tatlong 3-way switch. Kung na-screenshot na ninyo, aalisin ko na po para mag-umpisa na po tayo mag-wiring. Ilalagay ko muna dito. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Ito po yung wire na line side natin. Galing dito sa line side, ito po, pinadaan ko po yung wire papunta po dito. At ito na po yung wire. Nilagyan ko na po ng wire, mapadali lang tayo. At binalatan ko na rin po ito. Ngayon po, maglalagay na po tayo ng bukilya. Dito po sa bukilya, pag line to neutral ang service provider ninyo, ang neutral dito po sa gilid. Yung return dito po sa gitna. Pag line to neutral ang service provider ninyo. Pag line to line po, dahil parehas sila yung dalawang wire, parehas mayroon 110 volts bawat isa. Yung line to, dito po ilalagay nyo sa gitna. Yung line 1, dito po nyo ilagay sa gilid. Pag line to line connection. Ganun po ang pagkakaiba ng line to line at saka line to neutral connection. Ang paglagay ng wire dito sa bukilya. Nilagyan ko na po para mapadali lang tayo. At ilalagay ko na po. Yan. At ngayon, maglalagay tayo ng home run para masupplyan yung pangalawa natin at saka pangatlong bukilya. Masundan nyo step by step yung aking pag-wiring. Yung line 2 muna ang ating uunahin para masundan nyo step by step. Lahat munang, line 2 muna ang ating i-wiring para masundan nyo step by step po. Ito pong galing dito sa line side. Ito po yung isa, yung galing sa bukilya at saka yung home run natin. Pinagsama ko lang po itong tatlong ito. Ako po pinabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito sa unahan. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Sabi ko nga, kung ano kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo. Pero ako dito, for demo purposes lang po, manipis lang po ang ating ilalagay. Dahil for demo purposes lang po. Yan. Tapos na tayo sa unang bukilya. Ngayon, maglalagay naman tayo sa pangalawang bukilya. Yan.
Ngayon, maglalagay din tayo ng home run para masuplayan yung pangatlo nating bokilya. At itong tatlong itong line to, pagsasama-samahin din natin para magkaroon na po ng supply. Line to muna ang ating unahin. Ang ating gamit dito na breaker ay 2-pole na MCB breaker. Ngayon, ilagay naman natin yung pangatlong bokilya. Yan. At maglalagay tayo ng home run para sa ating line 2 para masuplayan yung tatlo pang valve. At ito rin na tatlo, pagsasama-samahin din natin para magkaroon na sila ng supply. Yan, pinagsama-sama ko lang itong tatlo. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa pangatlong bokilya. Ngayon, lalagay na natin yung pang-up reciprocal. Yan. Lagyan na natin yung pang-apat na reciprocal. At yung pang-limang receptacle. Yan. At ilalagay na rin natin yung pang-anim nating bokilya para magsama-sama na po sila dyan. Yan. Ito pong apat na ito, yung home run natin ito at yung galing sa tatlong bokilyang line 2, pagsama-samahin lang natin ito. Itong apat na ito para magkaroon na po sila ng supply. Itong apat na ito, pinagsama-sama ko lang na line to para magkaroon na po supply itong tatlong valve at lagyan natin ng electrical. Tulad ng dati, kung ano kakapal ng insulator ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay ninyo pag sa actual na. Ako po dahil for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking ilalagay. Yan. Tapos na po tayo sa line 2. Ngayon, bago tayo mag-umpisa dito sa line 1, ipipix muna natin itong mga bokilya para malinis po tingnan. Para masundan po ninyo yung ating wiring connection. Ito po. Lalagay muna natin itong mga receptacle. Lagay muna natin itong mga receptacle para hindi po makasagabal dyan sa ating pag-wiring.
Yan po, tapos na po tayo sa ating mga bukilya, paglagay. At mag-uumpisa na po tayo dito sa ating line 1. Ito pong line 1 na ito, galing dito sa line side, ito po. At dito naman po tayo mag-proceed. Ngayon po, maglalagay ako ng isang wire papunta dito sa ating master switch na one single switch na gagamitin natin na master switch. Ito pong line 1, pagsamahin lang natin itong dalawa para masuplayan na po yung ating gagamitin na one single switch para sa ating master switch. Ito po, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Yan po, lagyan natin ng electrical tape. Yung dalawa, pinagsama ko lang yung line 1 at yung papuntang single switch natin na gagamitin natin na master switch. Yan. Ito na po yung line 1 natin, papuntang single switch para sa ating master switch. At ngayon po, maglalagay naman po ako ng isang wire papunta dito sa ating unang 3-way switch para dito sa ating unang valve. Ito po, maglalagay ako ng isang wire para sa ating return. Return na po tayo ngayon, hindi na po live kasi ang live dito lang sa ating master switch. Ngayon, itong dalawang ito, pagsamahin din natin kasi ito isang valve lang naman para sa ating return. Return na po tayo ngayon. Kasi ang ilalagay sa 3-way switch, puro na return. Hindi na po live. Itong return na ito, ilalagay natin sa 0. Kasi ang 3-way switch may number siyang 1, 3 at 0. Kaya yung 0, dyan natin ilalagay yung return. Yan, tapos na tayo sa unang valve para sa kanyang return. At ito na yon para sa return. Yan. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire papunta po sa ating pangalawang 3-way switch para sa ating return. Itong tatlong ito, galing ditong return at saka galing dito, pagsasama-samahin lang natin dito. Ito po, yung valve 2 at saka valve 3, magkasama po sila. At ilagyan kong isang wire papunta dito sa ating unang 3-way switch dito sa 0 natin ikakabit. Ito na po yung dalawang valve. Itong tatlong, yung dalawang return, pinagsama ko lang at saka nilagyan kong isang wire papunta dito sa pangalawang 3-way switch natin para magkaroon na po siya ng return. Yan, mayroon na po siyang return. Dito sa unang 3-way switch, mayroon ng return at ito yung pangalawang 3-way switch natin. Ayun po, tinanggal ko muna yung pang-anim natin na bukilya kasi maglalagay tayo ng isang wire para sa ating return. Ito po, lalagay ako ng isang wire para sa ating return. Kaya tinanggal ko muna ito para malagyan ng return yung ating pang-tatlong 3-way switch. Ito na po. Ito na po yung return. At yung return na tatlo galing sa tatlong bukilya. Ngayon po, pagsasama-samahin lang natin itong apat.
para magkaroon na po sila ng supply para sa return. Itong apat na ito, yung papuntang 3-way switch at yung tatlong return galing dito sa tatlong bukilya. Bali, apat ito pag samasamahin lang natin. Yun po. Tapos na tayo sa return. At lalagay na natin itong yan. Kasi tinanggal ko muna itong pang-anim na receptacle para malagyan natin ng return. Ito na po siya. Para may supply na po na return yung ating tatlong valve. Yan na po, may kanya-kanya na po yung return. Itong tatlong bukilya, ito na po yung return. At itong dalawang bukilya, ito na po yung return. At yung isang bukilya, ito na po yung return. Para sa ating tatlong 3-way switch. At yung line 1 natin dito sa ating gagamitin na master switch na single switch. Ngayon, maglalagay tayo ng traveler. Dalawa po itong wire. Lalagay na po natin yung traveler natin. Ito po yung traveler natin. Ngayon, ito na po yung traveler natin na dalawang wire po ito. Ito po yung ginamit ko kasi ito lang yung available kong wire dito. Ngayon po, maglalagay tayo ng wire para sa ating unang 3-way switch. Ngayon, yung number 1 muna ang ating ilalagay, yung para sa number 1. Ito po yung puting wire para masundan nyo yung aking pagdidemo. Dito po natin, itatap lang po natin dito. Ipaparallel lang natin. At higpitan lang po. Tinap lang natin dito para masuplayan po yung ating 1 and 3 na traveler. Yan. Para po ito sa number 1. At ito naman pong isa, dito naman sa ating pangalawang traveler, ganun din, itatap ko lang dito para sa ating number 3. Tinap ko lang dito. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Parallel connection lang natin dito. Yan, ipitan lang po. At lagyan natin ng electrical fit. For demo purposes lang po, manipis lang po ang ating ilalagay. Pero kung factual, dapat makapal pong na electrical tape ang ilalagay ninyo. Ngayon po, may supply na po yung para sa ating unang 3-way switch. Ito po yung para sa number 3 at ito naman yung para sa number 1. Ngayon po, dito naman tayo sa pangalawang 3-way switch. Ganon din, maglalagay tayo ng dalawang wire para sa ating number 1 at number 3. Ito po yung number 1 natin.
puti, dito po natin ilalagay sa number 1. Ito po yung traveler natin. Yan, ipitan lang po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan, tapos na tayo para sa number 1 natin sa 3-way switch. Traveler. Dito naman tayo sa ating ilalagay sa number 3. Itong itim na ito, itatap lang natin dito sa traveler natin. Ito po yung pangalawang 3-way switch natin. Yan. Yan natin ang electrical tape. Yan. Tapos na tayo sa pangalawang 3-way switch natin. Ito na po. May supply na yung para sa number 1 at saka yung para sa number 3. At ito naman po yung sa return. Ngayon po, may kanya-kanya na pong supply, yung traveler natin at yung return. Yung para sa traveler at itong sa traveler na dalawa at yung return. At ito naman po sa unang 3-way switch natin, ito yung traveler at ito yung return. At dito po sa ating gagamitin na master switch, na single switch, ito po yung line 1 at ito naman po yung traveler. Yan. Ngayon po, ilalagay na po natin yung ating gagamitin na master switch, na single switch. Ito po. Yung line 1, dito po natin ilalagay sa may on. At yung isang traveler, dito rin sa may on, magkatabi sila. Itong dalawang butas na ito, yung isa dito yung line 1 sa may on, at sa yung traveler na isang wire na number 1, dito natin ilalagay, magkatabi po sila. Ito yung line 1 natin, ilalagay ko na po dito sa may on. Ito po yung gagamitin natin na master switch. At yung number 1 na traveler, papunta sa ating 3-way switch para sa number 1, dito natin ilalagay sa may on din, katabi ng line 1 natin. Ito po yung traveler natin. Yan. Magkatabi na po sila. Dito po sa may on. Ngayon, yung isang traveler, ilalagay natin dito sa may off. May isang butas dito. Dalawa sila ang butas. Dito natin sa isang butas ilalagay itong isang wire na traveler para sa number 3. Papuntang number 3 sa 3-way switch natin. Yan. Tapos na po tayo sa ating gagamitin na master switch, single switch. Tinuturo ko po dito step by step para masundan nyo. Tinatapos-tapos ko po bawat isang switch para masundan nyo. Pantay lang. Yan. Tapos na po tayo sa unang switch natin na gagamitin natin master switch. Dito naman po tayo sa, ito po yung unang 3-way switch. May number siya 1, 3, at 0. Yung 0 po, dito natin ilalagay yung return. Yung return muna natin ang ating uunahin. Dito po sa 0. Ito po yung return. Dito po sa 0 natin ilalagay. Yan. At yung number 1 natin, itong puti, dito natin ilalagay sa number 1. Yung galing dito sa may katabi ng line 1. Dito sa ating master switch.
ito na yung number 1. At ito na po yung ating number 3. Yung galing naman dito sa may off sa ating master switch, ilalagay natin sa number 3. Yan, may number na number 3. Yan. Sana po na susundan nyo yung aking wiring para makuha nyo. Yan, pantay lang. Yan, tapos na tayo sa unang 3-way switch natin. Yan. Dito naman tayo sa pangalawang 3-way switch natin. Tulad ng dati, may 1, 3 at 0. Yung return, dito po natin sa 0 ilalagay. Ito po yung return, dito po sa 0. Yan. At ito naman po yung number 1. Dito po natin ilalagay sa number 1. Yan. At ito naman pong itim. Ito naman po yung ating number 3. Yan. Yan. Yan, pantay lang. Tapos na tayo sa pangalawang 3-way switch. Dito naman po tayo sa pangatlong 3-way switch. Ito po yung 3-way switch natin. Tulad ng dati, may 1 at saka 3 at 0. Ito po yung number 3 at saka ito yung number 1. Ito yung number 3. Unahin na natin yung number 3. Yan. Ito po yung number 1. Ilalagay ko na po. Yan. At ito yung return natin. Dito po natin ilalagay sa 0. Ito po return para sa tatlong valve. Control na ang tatlong valve dito sa pangatlo nating 3-way switch. Pantay-pantay lang. Yan. Tapos na tayo sa pangatlong 3-way switch. Yan. Ngayon po, dahil tapos na tayo sa pag-wiring, tulad lang dati, kailangan natin i-circuit test para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Ito yung analog tester ko. I-circuit test natin para malaman natin kung okay ba yung ating connection o may mali ba sa ating connection. Ngayon, iset lang natin sa times 10 o kaya times 1 at i-circuit test natin. Yan. Functional naman yung aking analog tester. Pag nilagay ko po dito sa line 1 at saka line 2, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, i-short ko lang. Okay naman. Functional naman yung multitester ko. Ilalagay ko na po. Yan. Ito yung line 2, saka ito yung line 1. Hindi po siya pumalo. Short ko. Functional naman. Yan. Hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, dahil tapos na po tayo mag-circuit test,
Ngayon, inilagay ko na po yung diagram para ma-screenshot nyo at makita nyo. Ngayon, ilalagay na po natin yung mga bulb. Yan, tapos na tayo. Ngayon, i-determinate ko na po dito sa ating breaker. Unahin po natin yung line 2. Higpitan lang po. Yan. At ito naman pong line 1. Higpitan lang. Yan. At dito naman po tayo sa galing sa service entrance. Ito po yung line 2 at saka ito yung line 1. Ang ginagamit dito na wire ay number 6 AWG 14 mm squared para sa ating main breaker na 63 ampere. Lalagay ko na po. Ako po dito, maliit lang yung ginagamit ko dahil for demo purposes lang po. Yan. Pag naglagay kayo ng line 2 dito sa kanan, dapat sa kanan din ang paglagay nyo dito sa ating main breaker, yung line 2. At ito naman po yung ating line 1. Parehas lang naman ang ginagamit dito na wire. Standard po, number 6 AWG 14 mm squared para sa ating 63 ampere na main breaker. Nalagay ko na po. Higpitan lang po. Yan, higpit na. At ngayon po, ito pong ating bus bar, ilalagay ko na po. Ito pong bus bar na ito para po sa 2-pole na breaker. Kasi 2-pole na breaker po ito. At dapat naka-off po ito. Pag nag-terminate po kayo dito, dapat palagi yan naka-off. Higpitan lang po. Yan. Higpit lang. Yan. Dapat mahigpit po siya. Yan. Higpit na po. Ito po ay part 1. Inulit ko lang yung part 1 at dinagdagan kong 2 bulb. Kasi yung nauna, 4 na bulb lang ginamit doon. At ngayon, dinagdagan ko ng 2 bulb, bali 6 na po sila. Para, dahil may nag-request na kung halimbawa, yung sa sala lang ang i-on niya, paano po ang connection niyan. Kaya ito na po. Pag in-on po nyo itong unang 3-way switch, ang ilaw po, halimbawa ito sa sala,
Pag inon po nyo ito po ang iilaw para sa sala. At ito naman pong pangalawa nating 3-way switch, itong dalawang bulb, sabay po ito iilaw. Halimbawa, ito sa sala, ito sa harapan ng bahay nyo, at ito yung sa kusina. Pag inon po nyo ito, sabay po sila iilaw. At halimbawa naman, itong isa nasa likod ng bahay nyo, at itong isa naman nasa side ng bahay nyo, at ito naman sa kaliwang side naman ng bahay nyo. Pag inon po nyo ito ng master switch, iilaw po sila lahat na 6 na bulb. Dito sa pangatlong 3-way switch natin, pag inon natin ito, iilaw po itong tatlong ito. Parehas naman dito sa pangalawang 3-way switch natin, pag inon po natin, iilaw po ito dalawa. At dito po sa unang 3-way switch natin, iilaw po itong isa. Halimbawa sa sala, sa harapan ng bahay, sa kusina, at sa likodan ng bahay, at ito sa dalawang side ng ating bahay. Pag inon po dito sa master switch, kasi itong master switch, nakalagay po ito doon sa master bedroom o di kaya sa kwarto ng mag-asawa. Hindi mo na kailangan lumabas pa para pailawan yung bahay nyo. Halimbawa, may emergency o di kaya may nakapasok na ka-originala. Hindi ka na lalabas na i-on mo pa itong mga switches sa baba. Dito ka na lang mag-on sa loob ng kwarto nyo at iilaw na po itong 6 na bulb. Yan po ang function ng master switch. Ang ginamit natin ay isang single switch. Nakalagay po ito, inulit ko, nakalagay po ito doon sa master bedroom o di kaya sa kwarto ng mag-asawa. Yun po ang kahalagahan ng mayroon master switch kasi hindi ka na lalabas para pailawan yung buong bahay nyo at pati sa labas. Ngayon po, inilagay na natin yung busbar, lalagyan na po natin ng supply para malaman natin kung mayroon bang papasok dito na supply. Ngayon, mag-suot kayo ng glove para safety first tayo. I-on ko na po. Yan, mayroon na pong supply. Ngayon po, susukatin natin dito sa analog tester kung mayroon bang talagang pumasok dito sa ating main breaker na 63 ampere. Ngayon, dahil kanina nasa ohms tayo, huwag kalimutan isit sa 250 AC volts. Kasi ang susukatin natin voltahe, pag nagdirekta kayo magsukat, hindi nyo na-isit sa AC 250, AC volts 250, masisira po ang analog tester nyo. Kaya kailangan isit sa 250 AC volts bago kayo magsukat ng voltahe. Ngayon po, susukatin na po natin. Ilagay ko po dito. Yan. 225 volts ang nare-reading ng analog tester. At dapat naka-off po itong breaker na ito. Dito po sa digital tester natin, iselect sa volts, tapos iset sa AC, lagyan natin ng ilaw. Susukatin natin ngayon dito kung ilan bang masusukat sa ating digital tester. Nakasit na sa AC, ngayon susukatin ko na po. Yan. 216.9. 216.9.8. Ibig sabihin, may supply na po tayo. Ngayon, susubukan na po natin kung talagang gagana ba itong ating wiring connection para sa 6 na bulb at isang master switch. Gamit natin ang isang single switch at 3 3-way switch. Ngayon po, i-on ko na po itong ating main breaker na 63 ampere para malaman natin kung gagana ba ang ating ginawa. I-on ko na po. Yan. At ito pong 16 amperes na para sa ating ilaw, i-on ko na po. Yan. Ngayon, susubukan natin kung iilaw ba siya. Pag inon ko po itong unang 3-way switch, dapat umilaw po itong para sa sala. Kasi may nag-request kung sa sala lang po ang aking i-on, ano po yung connection dyan. Ngayon, narito na po. Pag inon ko po itong isang 3-way switch, dapat ito lang ang iilaw. Ngayon po, subukan na po natin. Dapat umilaw po ito para sa sala.
Yan. Umilaw po. Yan. Umilaw po. Natin. At ito naman pong pangalawa nating 3-way switch. Pag in-on ko po, dapat umilaw po itong dalawa. Halimbawa ito sa harap ng bahay at ito sa kusina. Ngayon po, i-on ko na po. Dapat umilaw po itong dalawa. Yan. Off. On. Off. Umilaw po. At ito naman pong pangatlo nating 3-way switch. Pag in-on ko po, dapat iilaw po itong tatlo. Halimbawa ito, nasa likod ng bahay nyo. At ito naman yung sa side ng bahay nyo. At ito yung sa isa pang side ng bahay nyo. Pag in-on ko po ito, dapat itong tatlong ito, dapat umilaw po. I-on ko na po. Yan. Umilaw po itong tatlo. Yan. Yan. I-off natin. Ngayon, susubukan natin yung master switch natin. Dapat pag in-on ko po ito, dapat iilaw po ito lahat na 6 na band. Sabay-sabay. Kaya kung mayroon nakapasok o di ka emergency, ito lang yung i-on ninyo, papailawan na po yung buong bahay nyo at saka yung sa labas. Dahil ito po, hindi mo na kailangan lumabas pa sa kwarto ng mag-asawa kasi nakalagay po ito doon sa kanilang kwarto, sa master bedroom o di kaya sa mag-asawa. Ngayon, susubukan na po natin kung iilaw ba itong 6 na ito. Yan, umilaw po. Halimbawa ito sa sala, sa harapan ng bahay, sa kusina, sa likodan ng bahay, at sa dalawang side ng bahay nyo. Yan, umilaw po. I-off natin. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on natin dito. Para sa sala. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. Yan. Ito naman master switch natin. Yan. Gumana po yung ating ginawa. Ngayon, i-off ko po dito sa ating breaker. Yan, nag-off po siya. I-on ko po. At i-off ko po dito sa ating main breaker. Yan. I-on ko po. Yan. Umilaw po. Okay po yung ating ginawa. Ngayon, lagyan ko lang po ng takip. Ngayon, ulitin ko lang po. Yan. Ulitin natin. Yan. Ngayon, i-off ko na po dito sa ating breaker. Yan. Yan po. Tapos na po tayo. Ganyan lang po mag-wiring connection sa isang single switch na gamit natin na para sa master switch at tatlong 3-way switch at 6 na band. Sana po tinapos nyo yung tutorial na ito, demonstration na ito, para nakuhaan nyo ng idea o di kaya kaalaman para sa ating master switch. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating munting channel at mag-comments, mag-like at pindutin yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga susunod mga i-upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po panoorin nyo yung mga aking mga in-upload. Marami na po doon. Sana po panoorin nyo. At mag-subscribe, mag-comments, mag-like, at pindutin yung notification bell para updated po kayo sa aking susunod na mga i-upload. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. God bless po.